Nung gabing yon, habang humahagulgol ang ulan sa bubong ng lumang klinika, may boses akong narinig, pamilyar, malambing pero matagal nang patay ang taong yon. Yan ang simula ng kwento ni Elias, isang dukhang manggagamot mula sa liblib na bayan ng Santa Lucia. Sa unang tingin, simpleng lalaki lang si Elias. Mapayat, medyo kuba, lagit-laging pagod ang mukha. Pero sa kabila ng kahirapan, may kakaiba siyang galing, kahit walang lisensya, pinipilahan ang kanyang gamutan. Taon na ang binilang ng mga taong lumalakad ng paluhod papunta sa kanya, humihingi ng lunas, hindi lang sa sakit ng katawan kundi pati sa sumpa ng espiritu. Pero ang hindi alam ng lahat, may iniingatan si Elias na mas malalim pa sa sugat ng kahirapan. Isang sikreto na matagal na niyang ibinaon sa pinakailalim ng kanyang alaala, si Rosa. Si Rosa ang babaeng minahal niya ng buong puso, pero isa ring aswang. Madalas sabihing bawal ang pag-ibig sa pagitan ng tao at halimaw. Ngunit hindi nila pinili ang kanilang tadhana. Sa isang gabi ng bagyo, 11 taon na ang nakalilipas, naglaho si Rosa, kasama ang apoy at dugo. Wala nang balita, walang labi, walang pamamaalam. Hanggang ngayon, akala ni Elias patay na siya. Pero bakit tila bumalik ang bangungot? Mula noong sumapit ang anibersaryo ng pagkawala ni Rosa, may mga kakaibang nangyayari sa bayan. Muling namamatay ang mga alagang hayop, wala ng dugo, tuyot na parang piniga. Sa palengke, may matandang babae raw na naglalakad ng paurong, pabulong na sinisigaw ang pangalan ni Elias. At sa klinika, kung saan dati amoy ng damong gamot at langis ang bumabalot, may naamoy na siyang kakaibang halimuyak, isang mabangong pabangong minsang gamit ni Rosa. Jasmine. Halos 10 taon na mula nang huli niya itong maamoy. Baka pagod ka lang, biro ni Kaloy, ang matalik niyang kaibigan. Isang simpleng barbero na laging nagdadala ng tsismis at tinapay. O baka may multo ng ex mo dyan, bumibisita tuwing ulan, sabay tawa, subukang pagaanin ang lungkot sa mata ni Elias. Pero hindi tumatawa si Elias. Dahil noong gabing yon, habang nakapikit siya't nagdarasal, may kamay na malamig na dumikit sa kanyang batok. Mabilis. Parang patak ng yelong biglang gumapang sa kanyang laman. Pagdilat niya, wala ni anino sa paligid. Pero sa salamin ng aparador, may bakas ng basang paa, isang peres, na huminto mismo sa likuran niya. Mas lalong lumala ang mga gabi. May bata raw na nawawala sa kabilang baryo. May tumanda ng bigla ang mukha ng isang babaeng buntis matapos makakita ng itim na babae sa may gubat. At sa isang gabi, may lalaking dumugo ang tenga, basta na lang namatay habang sumisigaw ng wala akong sinabi. Si Elias, kahit pilit niyang kinakalma ang sarili, alam niyang hindi ito basta engkanto o ligaw na kaluluwa. May bumalik. At baka si Rosa nga ito. Pero paano? Patay na siya. Nasunog ang buong bahay nila noon. Siya mismo ang nakakita sa abo, sa nalusaw na singsing na bigay niya. Minsang gabi, habang naghuhugas ng kamay sa batya, napansin niyang may hiwang sariwa sa kanyang braso, mahaba, manipis, tila kalmot. Hindi niya alam kung kailan yon nangyari. Walang sakit. Pero may tumutulo. Dugo. Sabay, may mahina siyang narinig sa hangin, isang bulong. Malambing. Elias, napalingon siya. Wala namang tao. Kaloy, narinig mo? Tanong niya kinabukasan. Ang alin? May bumubulong sa gabi. Tumingin lang si Kaloy. Minsan mas mabuting huwag mo na lang pansinin.
Hindi lahat ng bumabalik dapat tanggapin muli. Pero si Elias hindi marunong umiwas. Lalo na kung puso ang nasasangkot. Noong sumunod na gabi, sa gitna ng katahimikan, may kumaluskos sa likod ng klinika. Akala niya daga lang. Pero nang silipin niya, may babae. Nakatalikod. Basa ang buhok, nanginginig sa lamig, tila nagtatago. Dahan-dahan siyang lumapit, nilakasan ng loob. "Miss, okay ka lang ba?" tanong niya. Dahan-dahang lumingon ang babae. At doon, huminto ang kanyang paghinga. Dahil ang mukha nito ay si Rosa. Pero hindi yon ang nagpayanig sa kanya. Ang mga mata nito, itim na itim, walang puti. At sa likod nito, may aninong nakatingin din sa kanya. Mas mataas. Mas madilim. Parang hindi tao. Pagdilat niya, nasa kama na siya. Hinimatay pala siya. At sa tabi ng kanyang unan, may nakapatong. Isang bulaklak ng jasmine. Kaya ngayon, hindi na tanong kung totoo o hindi ang nakaraan. Hindi na tanong kung halimaw ba talaga si Rosa. Ang tanong na lang, bakit siya bumalik? At sino o ano ang dala niya sa kanyang pagbabalik? Ito ang kwento ng bawal na pag-ibig na hindi natapos sa kamatayan. Ito ang pagbabalik ng magkasintahang manggagamot at aswang. Handa ka na bang buksan ang pinto sa mundong hindi mo maintindihan? Ang umagang sumunod ay tila hindi ordinaryo para kay Elias. Mainit ang araw pero malamig ang simoy ng hangin. Tahimik ang buong bayan ng Santa Lucia, parang may bumubulong sa paligid na hindi naririnig ng ibang tao. Habang nakaupo sa labas ng kanyang klinika, tinitig niya ang kanyang mga kamay, magaspang, may galos, at nanginig pa rin mula sa nangyari kagabi. Hindi niya alam kung totoo bang nakita niya si Rosa. Hindi niya alam kung panaginip, alaala, o multo lang ba ito ng isang pag-ibig na matagal nang nawala. Pero isang bagay ang malinaw, may bumalik. At may dala itong panganib. Habang iniisip niya ang lahat ng ito, dumating si Mang Temyong, isang matandang albularyo na halos hindi na lumalabas mula sa kanyang kubo sa gilid ng gubat. Marami na ang nagsabing baliw na raw si Mang Temyong, na sinapian na raw ng engkanto o kaya'y nilamo ng sariling kulam. Pero si Elias may utang na loob sa kanya. Elias, bulong ni Mang Temyong habang pilit na lumalapit gamit ang tungkod niyang yari sa itim na kahoy. Nararamdaman mo na rin, di ba? Hindi na nagtanong si Elias kung ano ang tinutukoy niya. Tumango lang siya. Tumindig ang balahibo niya sa leeg habang tinitigan siya ng matanda. Hindi lang si Rosa ang bumalik, sabi ni Mang Temyong. May mas malalim pa. Mas madilim. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig. Isa itong lumang kasunduan, isa kang anak ng sumpa. Napakunot ang noo ni Elias. Anong ibig mong sabihin? Sa unang pagkakataon, pinaupo siya ni Mang Temyong sa ilalim ng punong balete malapit sa kanyang lumang kubo. Mula sa isang sako, inilabas ng matanda ang isang bagay na balot sa puting tela, luma, parang antigong kahon na yari sa kahoy ng banyan. Inilantad niya ito sa harap ni Elias. Mucha. Isang maliit na bato, kulay bughaw, parang may liwanag sa loob. Kumislap ito nang mahawakan ni Elias. Anak ka ng manggagamot, bulong ni Mang Temyong. Pero ang nanay mo hindi niya sinabi sa iyo ang totoo. Nanlamig ang pakiramdam ni Elias. Matagal nang patay ang nanay ko. Bata pa lang ako, hindi siya namatay sa sakit, putol ng matanda. Nilabanan niya ang lahi ng mga aswang para iligtas ka.
Isa siyang tanag sa lupa, bantay ng hangganan ng buhay at kamatayan. Kaya mo naririnig ang mga kaluluwa, kaya ka hindi tinatabla ng sumpa. Pero mayong bumalik si Rosa, ang balanse ay nasira. Napayuko si Elias. Sa dami ng sinabi ng matanda, isa lang ang paulit-ulit sa isip niya, na isa siyang anak ng tanad at manggagamot. Hindi siya ordinaryo. At lalong hindi siya ligtas. Hindi ako naniniwala, mahina niyang sabi. Hindi ito totoo. Isa lang akong albularyong walang lisensya. Isa lang akong lalaking inabandona ng babaeng mahal ko. Hindi ako bayani. Ngunit hindi pa tapos si Mang Temyong. Inilahad niya muli ang mutya. May kalaban kang hindi mo nakikita, Elias. Si Rosa ay hindi na siya. Kinain na siya ng dilim, isang matandang aswang na nakatali sa dugo ng iyong pamilya. Kung hindi mo haharapin ito, mas marami pa ang mamamatay. Bumalik sa isip ni Elias ang mga pangyayari nitong mga huling araw, ang mga hayop na namatay, ang mga taong biglang nagkasakit, ang aninong nakatayo sa likuran ni Rosa. Lahat ito'y hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, ng medisina, o ng dasal. Sa kabila ng takot, unti-unti niyang tinanggap na may ibang mundong hindi niya maintindihan, at konektado siya rito. Pero hindi pa rin niya kayang yakapin ang lahat. Kaya sa halip na tanggapin ang mutya, iniwan niya ito sa sahig. Patawad, Mang Temyong. Hindi ko kaya, bulong niya bago tumalikod. Pagbalik sa klinika, hindi na siya mapakali. Dumistansya na rin sa kanya si Kaloy, na minsang nagbiro, pero ngayon ay tahimik na lang. Hindi na siya pinapatawa. Hindi na bumibisita ng madalas. Parang may alam din siya, pero pinipiling hindi makialam. Dumadalas na rin ang pagkamatay ng mga hayop sa paligid. Ang mga tao, unti-unting lumalayo kay Elias. May mga bulong-bulungan sa palengke. May dalang malas, sabi ng ilan. May ginising na masama. Kahit ang mga dati niyang pasyente, tila natatakot ng lumapit. Tinatawag na siyang anak ng dilim. At sa bawat gabi, palakas ng palakas ang mga bulong sa hangin. May mga aninong naglalakad sa paligid ng klinika. Sa salamin, minsan nakikita niyang hindi siya nag-iisa. Sa likod niya, tila may mata na laging nakamasid. Isang gabi, habang naglalakad papunta sa gubat para kumuha ng halamang gamot, nakasalubong niya ang isang nilalang na hindi niya inaasahan. Isang diwata. Puting-puti ang kasuotan nito. Ang buhok parang sinag ng buwan. Ang boses parang hangin na humahaplos sa balat. Elias, tawag nito. Hindi ka pa handa. Pero wala ng oras. Hindi siya makagalaw. Ang mga paa niya tila pinako sa lupa. Nararamdaman mo na, di ba? Ang mutya ay nagising. At ang dilim ay naghahanap na sayo. Ayoko, bulong niya. Ayoko ng gulo. Ayoko ng laban. Ngunit mumiti lang ang diwata, malungkot at may kirot sa mata. Hindi mo na ito maiiwasan. Sa dugo mo nakatali ang liwanag at dilim. Isa kang bantay. Isa kang tagapagmana ng panibagong simula. Lumapit ito sa kanya, at sa palad niya, iniwan ang isang piraso ng basag na kabibe, tila walang halaga, pero may kislap na parang bituin sa loob. Nandito ang paalala ng nanay mo. Ito ang huling proteksyon niya. Gamitin mo ito kapag oras na. Paglingon niya, wala na ang diwata. At muling naiwan si Elias, mag-isa sa gitna ng dilim ng kagubatan,
Hawak ang kabibing tila walang halaga, pero may bigat na parang buong mundo. Ngayon, alam na niya, may mga lihim na hindi kayang takasan. At ang tanong na lang, kailan siya susuko, o kailan siya lalaban? Ngunit bago niya masagot iyon, isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa bayan. Boses ng bata. Tinig ng takot. At pangalan niya ang isinisigaw. Elias! Tulungan din kami. May gusto ka bang idagdag o baguhin sa tonong ito? Nang marinig ni Elias ang sigaw, parang naputol ang paghinga niya. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang tinig, pero malinaw, bata ang tumatawag, at siya ang hinahanap. Elias! Tulungan mo kami! Kahit nanginginig ang katawan, pinilit niyang lumakad pabalik sa bayan. Dala ang basag na kabibe, tinakpan niya ito ng panyo, at inilagay sa bulsa ng kanyang barong. Habang naglalakad, pakiramdam niya'y mas lumalalim ang gabi kahit 5:00 pa lang ng hapon. Ang mga puno sa paligid, tila lumalapit. Ang hangin, biglang naging mabigat, parang may binubulong na hindi niya maintindihan. Nagmadali siyang bumalik sa kalsada, pero pagdating sa may palengke, wala ng tao. Tahimik. Ang mga tindahan nakasarado. Ang mga ilaw sa poste, kumikislap-kislap, parang ilang beses na lang bago tuluyang mamatay. Sa gitna ng daan, may narinig siyang mahinang iyak. Dahan-dahan siyang lumapit, at sa ilalim ng mesa ng tindahan ng gulay, may batang babae, nakayuko, umiiyak, nanginginig. Ayos ka lang, tanong ni Elias, lumuhod sa tabi nito. Hindi sumagot ang bata. Unti-unting itinaas ang ulo nito at doon, natigilan si Elias. Walang puti ang mata ng bata. Itim na itim. At sa bibig nito, may dugo, hindi sa kanya, kundi sa iba. Biglang nagliyab ang paligid. Ang mesa, nasunog na parang pinatakan ng langis. Tumayo ang bata, pero hindi na ito mukhang bata. Mahaba na ang kuko, mapurol na ang ngipin, at masama ang titig. Isang aswang. Napasigaw si Elias, tumalikod at tumakbo pabalik sa klinika. Nanginginig ang mga kamay niya habang sinusubukang buksan ang pinto. Nang makapasok siya, agad niyang isinara ito at inilak. Hinabol siya ng sigaw ng bata, pero hindi na niya nilingon. Nang humupa ang hininga niya, umupo siya sa gilid ng mesa, hawak pa rin ang kabibe sa bulsa. Nararamdaman niyang may pumipintig dito, parang puso. Hindi niya maintindihan kung paano ito posible. Napapikit siya, pilit pinapakalma ang sarili. Pero kahit pumikit, hindi siya matahimik. Sa isip niya, bumabalik ang mga alaala ni Rosa. Ang halakhak niya. Ang paraan niyang hawakan ang kamay ni Elias kapag takot ito. Ang huling gabi nilang magkasama, noong niyakap niya ito sa ilalim ng ulan, at sinabing, kahit anong mangyari, pipiliin pa rin kitang mahalin. Pero nasaan na siya ngayon? Ano na siya ngayon? Aswang ba talaga? O biktima rin ng kung anong puwersa na mas malakas pa sa sinuman sa kanila? Napahawak si Elias sa dibdib niya. Mabigat. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa guilt, dahil sa loob-loob niya, alam niyang kahit sa lahat ng gulo, may parte pa rin ng puso niya ang umaasang si Rosa ay nariyan pa rin, na kaya pa siyang iligtas. O mahalin. Hindi ko to kayang harapin, bulong niya sa sarili. Hindi ako tagapagligtas. Hindi ako bayani. Isa lang akong lalaking iniwan. Muling bumalik sa isip niya ang sinabi ni Mang Temyong, isa kang anak ng sumpa, pero ikaw rin ang susi ng pagwawakas nito. Pero paano?
Paano mo lalabanan ang dilim kung ang laman ng puso mo ay mas madilim pa? Hindi pa siya tapos mag-isip nang biglang may kumalabog sa bubong. Isang malakas. Sumunod, mga kaluskos. Parang maraming paa, maraming kuko, gumagapang. Dali-daling kinuha ni Elias ang bote ng langis na may dahon ng sambong. Binuksan niya ito, nilagay sa paligid ng bintana at pinto. Isa itong lumang ritual, proteksyon, laban sa masasamang nilalang. Pero kahit gawin niya ito, hindi niya alam kung totoo ba talagang ubra. Sa labas, may aninong dumaan sa harap ng bintana. Matangkad. Mahaba ang buhok. Tila babae. Kinilabutan siya. Rosa, bulong niya. Ikaw ba talaga yan? Walang sagot. Sumunod, may bintanang bumukas. Tumalsik ang kawayan na takip. Pumasok ang malamig na hangin, at kasabay nito, may amoy na kilalang kilala niya, jasmine. Tumingin siya sa paligid, pero wala siyang makita. At doon niya napansin ang isang papel sa sahig. Galing ito sa ilalim ng pintuan. Dahan-dahan niya itong dinampot. May sulat. Gamit ang lumang sulat kamay na letra, pamilyar ang pagkasulat, ang sulat kamay ni Rosa. Huwag mong hayaang kainin ka ng takot. Ang dilim ay malapit na. Pero ako rin. Maghintay ka sa gabi ng buwan. Dito ako babalik. Nilamig ang buong katawan ni Elias. Hindi niya alam kung ito ba'y babala, pangako, o panaginip. Pero isang bagay ang alam niya, darating si Rosa. At kasama niya ang dilim. Kinagabihan, wala nang katao-tao sa bayan. Sarado ang mga bahay. May mga aninong gumagala sa malalayong kalsada. Ang mga aso, tahol ng tahol. May kulog pero walang ulan. Tila nag-aabang ang langit. Sa loob ng klinika, nakaupo si Elias sa tabi ng lamparang bigas. Nakabukas ang aklat ni Mang Temyong, mga orasyon, babala, at kasaysayan ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Ang pag-ibig ay maaaring maging pananggalang o kapahamakan, depende kung saan ito nakatali, basa niya sa isa sa mga pahina. At naisip niya, baka ang pagmamahal niya kay Rosa ay hindi lang alaala. Baka ito rin ang dahilan kung bakit siya pa rin ang hinahanap. At baka ito rin ang magiging dahilan ng kanyang wakas. Bigla huminto ang lahat. Ang oras, ang hangin. Parang walang gumagalaw. At mula sa dilim ng pinto, may boses na muling narinig ni Elias. Mahal mo pa rin ba ako, Elias? At sa tanong na yon, hindi siya agad nakasagot. Dahil minsan, ang pinakamapanganib na kaaway ay ang sariling puso. Sa sumunod na mga araw, tila unti-unting nawawala sa mundo si Elias. Hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil unti-unti na ring nilalamon ng takot ang buhay niya. Ang gabi mas mahaba. Ang araw, tila hindi na sumisikat ng buo. Kahit umaga, may kaluskos sa mga bubong, aninong dumarampi sa gilid ng paningin, at malamig na hangin kahit tirik ang araw. Para bang may nakaabang, laging nasa paligid, hindi mo lang makita ng buo, pero alam mong naroon siya. Ang siya na yon hindi na lang si Rosa. Hindi lang ang babaeng minahal niya noon. Ang siya ngayon ay nilalang na may kasamang kadiliman, gutom, at puot. Hindi na siya ang Rosa na kilala mo, paulit-ulit na sabi ni Lolo Temyong habang pinipiga ang pinaghalong dahon ng tawa-tawa, saging, at kamangyan. Pero baka kaya pa. Paano kung hindi na, Lolo? Mahinang tanong ni Elias habang hawak ang putol na kabibe.
Paano kung patay na si Rosa at ako ang dahilan? Hindi agad sumagot si Lolo Temyong. Sa halip, iniabot niya ang isang lumang kahon na may ukit ng mata at bituin. Nandyan ang mutya ng sapantaha, sabi niya. Isang bagay na matagal nang itinago sa angkan natin. Ang gamit niyan, di lang proteksyon. Nakikita rin nito ang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Dahan-dahang binuksan ni Elias ang kahon. Sa loob, isang pirasong kristal na kulay itim at berde, singlaki ng hinlalaki. Sa oras na hawakan niya ito, parang may humaplos sa isip niya, at isang imahe ang pumasok, isang babae, nakatali sa puno, umiiyak. Hindi siya aswang. Isa siyang biktima. Si Rosa. Napahigpit ang hawak ni Elias sa mutya. Kaya pa siyang iligtas. Pero paano kung hindi na siya ang dating Rosa? Bukas ng gabi, sabi ni Lolo Temyong, sa ilalim ng buwan, lalabas siya. Doon mo malalaman kung anong nilalang na talaga ang bumalik. Hindi natulog si Elias. Habang nakaupo sa sulok ng lumang klinika, tinatalian niya ng dahon ng saging ang mga bote ng langis, pinaghahanda ang mga orasyon, at inaalala ang mga tinuro ni Lolo Temyong. Pero kahit gaano kaayos ang mga gamit niya, hindi pa rin maayos ang loob niya. May bahagi sa kanya ang gustong lumaban. Pero mas malaking bahagi ang gustong tumakbo. Minsan, di mo kailangan maging matapang para lumaban, bulong ni Lolo, habang pinapatay ang lampara. Minsan, sapat na ang pagmamahal. Kinabukasan, kakaiba ang kilos ng bayan. May mga alagang hayop na nagkakasakit ng sabay-sabay. Ang tubig sa balon naging mapait. Ang mga bata parang laging tulala. Isang matandang babae sa kanto ang nagsisigaw sa hangin, nandito na siya. Bumalik siya. Sunugin yun na. Nagkatinginan ang mga tao, pero walang gustong kumibo. Si Elias, dumaan sa gitna ng palengke. Bitbit ang sako ng mga gamit, mutya, bote ng langis, saging, asin, at ang lumang aklat. Nakasabit sa leg niya ang mutya ng sapantaha. Ramdam niyang mabigat ito, hindi dahil sa timbang, kundi dahil sa katotohanang posibleng ibunyag nito. Nang makarating siya sa paanan ng bundok, naghihintay na si Lolo Temyong. Nandito na ang oras, Elias, anya. Kung di mo siya harapin ngayon, hindi lang ikaw ang mawawala kundi tayong lahat. Magsasalita sana si Elias nang biglang humangin ng malakas. Mula sa itaas ng puno, may mga itim na bagay na bumagsak, hindi dahon. Mga ibong patay. Nawalan ng pakpak. Nabali ang leg. Sa lupa, may mga bakas ng paa na hindi tao. Hindi rin hayop. Malalaki, may kuko, may luha ng dugo. Dumaan ang isang anino sa gilid ng kanilang paningin. Sumunod ang malamig na bulong, Elias, napaatras si Elias. Napatingin siya kay Lolo Temyong, pero kahit ito, napapikit, tila kinikilabutan. Hindi pa ngayon, bulong ni Lolo. Hindi pa siya handang humarap. Sinusubok ka pa lang. Sa gabi, bumalik si Elias sa klinika. Doon niya nadatnan si Mina, ang kaibigang isa sa ilang taong hindi pa rin lumalayas mula sa bayan. Ayos ka lang, tanong niya. Umiling si Elias. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Hindi ko alam kung siya pa ang mahal ko. Hindi ko na rin alam kung sino ako. Tahimik si Mina. Pagkatapos ng ilang minuto, lumapit siya at niyakap si Elias. Basta tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kahit anong dilim ang humabol sa'yo, may liwanag pa ring nagmamatsyag.
Sabay nilang inihanda ang huling mga kagamitan. Mga pako ng simbahan, langis ng niyog na binendisyonan, at mga salitang hindi dapat banggitin ng basta-basta. Sa labas, ang hangin ay tila buhay na. Ang mga anino dumadaloy sa paligid ng bahay. Parang may nakatingin sa bawat galaw nila. Habang nakatayo si Elias sa may bintana, hinawakan niya ang mutya ng sapantaha. Sa likod ng mata niya, muling sumulpot ang imahe ni Rosa, ngunit ngayon may kasama na. Isang nilalang. Malaki. Maitim. Walang mukha. At sa huling sandali, isang boses ang nagsabi, hindi lang siya ang babalik. May mas malakas pa sa likod niya. Biglang tumigil ang paligid. Tahimik. Walang hangin. Walang anino. Tila buong mundo naghihintay na lang sa pagputok ng bagyo. At sa gitna ng katahimikan, muling narinig ang tinig ni Rosa, mahina, malungkot, at puno ng paghati. Elias, patawad. Sa gabing iyon, sa pagitan ng pag-ibig at dilim, alam ni Elias, hindi lang ito laban para sa bayan. Ito'y laban para sa kaluluwa ni Rosa. Para sa puso niya. At baka, para sa buong mundo. Makalipas ang halos magdamag na walang tulog, si Elias ay tila isang aninong pagod na gumagalaw sa pagitan ng liwanag ng araw at lungkot ng alaala. Nakatanaw lang siya sa labas ng bintana ng lumang klinika, habang paulit-ulit na sinisipat ang mutya ng sapantaha sa palad niya. Kahit gaano niya ito sulyapan, hindi nito sinasagot ang mga tanong na nagsisiksikan sa isip niya. Hindi pa rin niya maintindihan ang huling sinabi ng tinig, na may mas malakas pang nilalang sa likod ni Rosa. Sino? At bakit siya? Elias, napalingon siya. Si Mina, may dalang mainit na sabaw at kumot. Kumain ka naman. Halos 3 araw ka nang walang buot maayos na pagkain. Ngunit sa halip na tanggapin ang pagkain, tinanong ni Elias, Mina, may alam ka ba na hindi mo sinasabi sakin? Natigilan ang dalaga. Ilang segundo siyang tahimik. Tila may bagyong sumiklab sa loob ng kanyang mga mata. Bakit mo naman naitanong yan? May mga bagay na hindi tugma. Kung matagal nang may banta sa bayang to, bakit ikaw lang ang hindi natatakot? Bakit hindi ka umaalis kahit ilang beses ko nang sinabihan? Hindi agad sumagot si Mina. Ibaba sana niya ang mangkok ng sabaw, pero nanginginig ang kamay niya. Dahil hindi ako pwedeng umalis, mahina niyang tugon. At hindi mo alam ang buong totoo tungkol sakin. Napatingin si Elias ng masinsinan. Ang dating inosente at tahimik na kaibigan niya, biglang nagmistulang taong may pinapasan na lihim. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong niya, pilit na pinapakalma ang boses. Hindi ko sinasadya, Elias. Noon pa sana, gusto ko na sanang sabihin pero natakot ako. Dahil baka kapag nalaman mo, hindi mo na ako pagkatiwalaan. Tumayo si Elias. Lumapit. Hindi galit. Hindi rin sigurado kung takot o lungkot ang nararamdaman niya. Mina, sabihin mo. Mas nakakatakot ang hindi ko alam kaysa sa katotohanan. Saglit na katahimikan. Hanggang sa dahan-dahang nagbago ang anyo ng mga mata ni Mina. Sa ilalim ng liwanag ng araw, kumislap ito, kulay luntian, tila nagliliwanag mula sa loob. Hindi ako tao, Elias, bulong niya. Ako'y kalahating diwata, anak ng diwata ng kalikasan at isang mortal. Ako ang itinakdang tagapamagitan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang. Hindi makapagsalita si Elias. Tila napako ang kanyang hininga.
Ako ang dahilan kung bakit ka nadala sa bayang ito, dugtong ni Mina, at ako rin ang dahilan kung bakit hindi mo iniiwan ang laban. Bakit mo tinago sakin, bulalas niya, halos pabulong. Dahil mahal kita, sagot ni Mina, halos punitin ng emosyon ang kanyang boses. At dahil alam kong hanggang ngayon mahal mo pa rin si Rosa. Hindi nakasagot si Elias. Hindi dahil hindi niya alam ang sagot, kundi dahil hindi pa siya handang harapin ang katotohanan. Bago pa man muling makapagsalita si Mina, biglang lumamig ang paligid. May pumasok na aninong malamig sa loob ng klinika. Napundi ang ilaw. At sa isang kisap mata, nagbago ang simoy ng hangin mula sa pag-ibig tungo sa panganib. Papunta na siya, bulong ni Mina. Pero hindi lang si Rosa. Sa labas ng klinika, nagsimulang maglagas ang mga dahon kahit walang hangin. Ang mga bubong ng kalapit na bahay, isa-isang lumalangit-ngit. Mula sa lupa, may usok na tila umaakyat. At mula sa mga anino ng gabi, may mga matang mapupula na sumisilip. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Lolo Temyong, hinal, putik-putik, duguan ang braso. Huli na, sabi niya. Nagsimula na ang pagbangon ng mga nilalang. Teka lang, Lolo, anong ibig mong namatay na ang bantay ng kagubatan? Pinugutan. Si Kalbaryo, ang tikbalang na bantay ng silangan wala na. Pipaano? Sinimulan na ng mas malakas na puwersa ang pagwasak sa balanse ng ating mundo. Si Mina, halos di na rin makahinga. Kung ganyan ibig sabihin, sagot ni Lolo Temyong. Ang nilalang sa likod ni Rosa ay hindi ordinaryong aswang. Isa siyang alingaw-ngaw, isang matandang uri ng kadiliman na kayang maghubog ng mga alaala, gumawa ng peking emosyon, at magsuot ng mukha ng taong mahal mo. Napaupo si Elias. Biglang nagdikit-dikit ang lahat. Ang tinig. Ang mga alaala ni Rosa. Ang pagbalik niya. Lahat posibleng kasinungalingan. Hindi si Rosa ang bumalik, anya, tinig niya'y mababa pero puno ng puot. Isang nilalang ang gumagawa ng huwad na pag-ibig para mahina ako. Dito bumagsak ang bigat ng lahat. Kung hindi si Rosa, sino o ano ang kanyang nilalabanan? At bakit siya? Elias, sabi ni Mina, humakbang palapit. Ikaw ang huling bantay. Iyan ang totoo. Ang dugo mo, yan ang nag-ugnay sa mundo ng liwanag at dilim. Hindi ito aksidente. Ikaw ang tagapagmana ng mutya ng sapantaha. Hindi ko ito pinili, mariing sagot ni Elias. Wala sa pinili, nasa pangako. At matagal nang isinumpa ng angkan mo na pag dumating ang oras, kailangang isa sa inyo ang lalaban. Tila sumikip ang dibdib ni Elias. Parang bata ulit siya, iniwan, pinili, at pinilit magpakatatag kahit basag na. Hindi pa siya handa. Pero wala ng panahon. Sa labas, narinig nila ang sabay-sabay na alulong, hindi aso. Hindi hayop. Mga boses nang nawawala ng patay nang nilalamo ng dilim. Bago magsara ang eksena, isang anino ang dahan-dahang sumilip sa bintana. Mukha ni Rosa. Pero ang mga mata wala ng buhay. At sa kanyang likod isang halimaw, mas malaki pa sa bahay, ang dahan-dahang lumilitaw sa kadiliman. Hindi pa ito ang wakas. Pero nagsimula na ang impyerno. Umuulan na ng malakas. Parang galit ang langit. Ang mga kidlat ay sunod-sunod na bumabagsak sa paligid, tila nakikisigaw sa darating na banggaan ng liwanag at dilim. Sa gitna ng ulap at buhos ng ulan, si Elias ay nakatayo sa gitna ng lumang sementeryo,
ang lugar kung saan daw unang tumapak ang nilalang na tinatawag nilang alingaungaw. Bitbit niya ang mutya sa isang lubid na nakapulupot sa kanyang leg. Ang liwanag nito ay kumikislap, tila may sariling buhay. Sa kamay niya, ang itak ng kanyang ama, isang lumang sandata na pinasapasa mula sa henerasyon ng mga tagapagtanggol. Sa puso niya, kabog ng takot, lungkot, at determinasyon. Kasama niya si Mina, na ngayon ay hindi na nagtago sa pagiging kalahating diwata. Ang buhok niya ay pilak na tila ulap, at ang mga matay kumikislap na parang bituin. Sa likuran nila, si Lolo Temyong, nakaapak ng hubad sa lupa, nagdarasal sa sinaunang wika ng mga albularyo. Elias, sabi ni Mina, kapag nagsimula na, wala nang atrasan. Tumango lang si Elias. Nanginginig ang katawan niya, hindi lang sa lamig kundi sa bigat ng mangyayari. Sa kabila ng lahat, wala pa rin siyang katiyakan kung kakayanin niya. Pero wala nang ibang pipiliin kundi harapin ito. Biglang huminto ang ulan. Tumahimik ang paligid. At mula sa mga anino ng lumang nitso, unti-unting lumitaw si Rosa. Hindi na ito si Rosa na kilala niya. Ang balat ay kulay abo, ang mga mata ay walang puti. Ang ngiti ay isang masakit na paalala ng kung sino siya noon, at kung sino na siya ngayon. Elias, bulong nito. Mahal mo pa rin ba ako? Tumigil sa paghinga si Elias. Lahat ng alaala, ang tawanan, ang mga gabi ng ulan, ang pangakong di iwanan, bumalik sa isip niya. Pero sa harap niya, hindi na ito ang babaeng minahal niya. Isa na itong huwad. Isang maskara ng halimaw. Hindi siya sumagot. At iyon na ang hudyat. Biglang lumipad si Rosa, o ang nilalang sa likod niya, papunta kay Elias, kasabay ng malakas na sigaw ng dilim. Kumalat ang itim na usok sa paligid, pinatay ang liwanag ng buwan. Si Elias, sa huling segundo, ay nakaiwas at tumakbo palayo, pero hindi sapat. Nahagip siya sa balikat. Napaatras siya sa sakit, pero hindi bumitiw. Mabilis ang galaw ng kalaban, parang wala itong bigat, parang hindi nasakop ng batas ng mundo. Bumuga ito ng mga anino na may sariling hugis, mga nilalang na parang aswang, ngunit walang mukha, puro galit. Si Mina ang unang sumaklolo. Gumamit siya ng liwanag mula sa kanyang palad, nagpakawala ng apoy ng diwata. Tumilapon ang mga nilalang, pero muli silang bumangon. Si Lolo Temyong naman ay nagsimulang bumigkas ng sinaunang orasyon, pinatatatag ang proteksyon sa paligid ng sementeryo. Elias, gamitin mo ang mutya, sigaw ni Mina. Pero hindi pa rin gumagalaw si Elias. Nakatitig lang siya sa dating mukha ni Rosa. Alam kong may bahagi ka pa ring umaasa, sabi ng nilalang, habang dahan-dahang lumalapit. Na baka totoo pa rin ako. Tumingala si Elias. Tumulo ang luha niya. Hindi dahil naniniwala pa siya, kundi dahil tanggap na niya. Hindi na kita mahal, mahina niyang sagot. Pero minahal kita. At doon siya sumigaw, buong lakas, at itinapat ang mutya sa kalangitan. Biglang lumakas ang liwanag. Ang lupa ay tila yumanig. Mula sa liwanag, isang anyo ng puting ibon ang lumabas at bumalot sa katawan ni Elias. Tumigil ang mga nilalang. Napaatras si Rosa, hindi sa takot, kundi sa galit. Ikaw ang huling tagapagmana, sigaw ng tinig ng liwanag. Panahon na para itama ang balanse. Mula sa mutya, lumabas ang anyo ng mga dating manggagamot, ang mga ninuno ni Elias. Isa-isa silang pumalibot sa nilalang, binibigkas ang matandang wika ng pagkakaitin sa kadiliman.
Ngunit hindi ito sapat. Dumilim muli ang langit. At sa gitna ng liwanag, bumuga ng huling lakas ang alingaungaw, isang malakas na sigaw na halos bumutas sa tainga ni Elias. Tinamaan si Mina. Napatilapon. Bumagsak sa isang punong matanda. Mina, sigaw ni Elias, pero huli na. Hindi na ito gumalaw. Sa galit, sa sakit, sa kawalan, napasigaw si Elias at binitawan ang huling atake. Hawak ang itak ng kanyang ama, nilundag niya ang nilalang, at sa gitna ng liwanag at kadiliman, isang matalim na hiwa ang kanyang ibinaba, mula sa balikat hanggang puso ng dating si Rosa. Pumutok ang liwanag. Sumabog ang hangin. At nang bumalik ang katahimikan, si Elias ay nakaluhod sa harap ng abo. Wala na ang nilalang. Wala na si Rosa. Tahimik ang paligid. Ang ulan ay muling bumagsak. Pero hindi na ito ulan ng bagyo, ulan na ito ng paglaya. Lumapit si Lolo Temyong at yumuko. Natapos na ang dilim. Ngunit si Elias ay di pa rin tumatayo. Nakatitig lang siya sa lugar kung saan nakahandusay si Mina. Unti-unti siyang lumapit. Umiiyak. Walang salita. Hanggang sa biglang kumislap ang mutya. Isang sinag ng liwanag ang bumalot sa katawan ni Mina. At gumalaw ang kanyang kamay. Humina siya. At sa huling sandali ng gabing iyon, sa gitna ng luha, pagod, at liwanag, nagkatinginan sina Elias at Mina. Buhay pa siya. Ngunit bago pa nila maramdaman ang ginhawa ng tagumpay, biglang lumamig ulit ang hangin. At mula sa malayo, mula sa ilalim ng lupa, may narinig silang isang mahinang bulong. Isang bulong na hindi galing sa alingaungaw. Isang bulong na tila mas matagal nang nagmamasid. Hindi pa pala ito tapos. 3 araw matapos ang laban, tahimik na muli ang buong bayan ng San Roque. Ang dating dumadaing na hangin ay muling bumubulong ng payapa. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, naroon pa rin ang bigat ng lahat ng nangyari. Sa ilalim ng punong akasya, nakaupo si Elias, hawak pa rin ang mutya sa kanyang palad. Malinis na ito, walang bakas ng labanan. Pero sa loob ng kanyang dibdib, naroon pa rin ang mga sugat na hindi kayang gamutin ng liwanag. "Kamusta ka na, Apo?" tanong ni Lolo Temyong habang lumalapit, dala ang 2 tasa ng salabat. "Hindi ko alam, Lolo," sagot ni Elias. "Parang nanalo ako pero ang dami ko pa ring nawala." Tumango lang si Lolo. Hindi siya nagbigay ng paliwanag. Alam niyang may mga sakit na hindi kailangan ng sagot. Kailangan lang ng oras. Sa kabilang banda ng baryo, si Mina ay nagpapahinga pa rin. Nakaligtas siya, pero hindi siya lumalabas. Tahimik lang siya sa loob ng lumang kubo ng kanyang ina, ang diwata na minsang nagtatago sa anyong tao. Maraming iniisip si Mina, maraming tanong. Pero sa puso niya, alam niyang may isa siyang sigurado, si Elias ang dahilan kung bakit nabuhay siya muli. Samantalang si Elias ay araw-araw na bumabalik sa gubat. Hindi na para makipaglaban, kundi para alalahanin. Isa-isang kinakausap ang mga puno, ang hangin, ang lupa, parang nananalangin sa mga espiritong naging bahagi ng laban. Hindi niya man lubos na nauunawaan ang lahat ng nangyari, pero alam niyang may mga bagay na kailangang igalang, hindi lang intindihin. Sa isang gabi, bumalik si Mina sa sementeryo kung saan unang bumagsak ang dilim. Dala niya ang isang maliit na kahon. Nang buksan ito, naroon ang isang hibla ng buhok ni Rosa, ang dating babae na naging halimaw.
Tahimik siyang lumuhod, nagdasal, at saka ibinaon sa lupa ang kahon. Hindi kita kailangang patawarin, bulong niya. Pero kailangan kong bitawan. Sa araw na yon, sa kauna-unahang pagkakataon, ngumiti si Mina. Samantala, sa baryo, nagbago na ang tingin ng mga tao kay Elias. Ang dating kinukutya, kinatatakutan, at iniiwasan, ngayon ay binabati, pinapasalamatan, at tinatawag na tagapagligtas. Pero para kay Elias, hindi siya bayani. Isa lang siyang taong napilitang lumaban. Isa lang siyang anak na gustong putulin ang tanikala ng nakaraan. Isang hapon, habang nag-aayos ng bubong si Elias, lumapit si Aling Maritz, ang matandang tsismosa ng baryo. Dala ang isang maliliit na bilaw ng suman. Para sa iyo to, anak, sabi niya, may ngiting awkward pero totoo. Salamat po, sagot ni Elias, medyo nahiya. Pasensya ka na noon sa lahat ng nasabi ko. Minsan kasi, mas madaling maniwala sa takot kaysa sa katotohanan. Ngumiti si Elias. Wala na po yon. Mas mahalaga pong natuto tayo. Doon niya napagtanto na hindi lang ang halimaw sa gubat ang talagang kinaharap niya. Pati ang halimaw sa puso ng tao, ang takot, galit, at paghusga, ay bahagi ng digmaan. At sa bawat araw na lumilipas, isang panibagong hakbang ito patungo sa paggaling. Sa gabi, nagtagpo muli sina Elias at Mina sa ilalim ng buwan. Tahimik lang silang naglakad sa pilapil. Wala nang orasyon, wala nang laban. Tahimik lang pero punong-puno ng kahulugan. Anong balak mo ngayon? Tanong ni Mina. Hindi ko pa alam, sagot ni Elias. Pero siguro, ito na ang simula ng bago kong buhay. Bilang manggagamot. Hindi para lumaban, kundi para magpagaling. Tumango si Mina. Tama. Hindi natatapos ang tungkulin sa digmaan. Nagsisimula ito sa kapayapaan. Napatigil si Elias. Tumingala sa langit, kung saan ang mga bituin ay parang mata ng mga nauna sa kanya. Doon niya naramdaman ang init sa dibdib, hindi galit, hindi takot, kundi pag-asa. Naalala mo ba yung sinabi ng diwata, bulong ni Elias? Ano? Na ang tunay na tagapagmana ay hindi lang nagdadala ng kapangyarihan kundi ng puso. Nagkatinginan sila. Walang salita. Pero sapat na ang katahimikan. Sa mga susunod na linggo, sinimulan ni Elias ang paggagamot sa mga may sakit ng baryo. Hindi gamit ang mutya, kundi gamit ang kamay, dasal, at malasakit. Natutong makinig sa kwento ng bawat pasyente. At unti-unti, gumaling hindi lang ang kanilang katawan, kundi pati ang tiwala ng mga tao. Si Mina naman ay nagsimula ng magturo sa mga bata tungkol sa kalikasan, sa diwata, at sa kabutihang matagal nang nakatago sa likod ng takot. Naging tagapagturo siya ng mga kwento, hindi para manakot, kundi para magmulat. At sa huling gabi ng tag-init, nagtipon ang buong baryo sa ilalim ng punong akasya. May mga ilaw na palamuting bumbilya, may kantahan, may halakhakan. Parang muling nabuhay ang isang bayan na minsang sinakal ng kadiliman. Tumayo si Elias sa gitna ng liwanag. Tahimik siyang tumingin sa mga tao, tapos kay Mina, at sa wakas, sa langit. At kung may isa man akong natutunan, sabi niya, ay ito, hindi hadlang ang nakaraan para maging ilaw sa hinaharap. Dahil ang tunay na lakas ay hindi galing sa kapangyarihan, kundi sa pagpili nating maging mabuti, kahit masakit, kahit mahirap, kahit mag-isa. Tumahimik ang lahat. At pagkatapos, pumalakpak ang buong baryo. At habang ang mga ilaw ay sumasayaw sa hangin,
Habang ang mga bituin ay nakangiti mula sa langit, tahimik na pumikit si Elias. Sa wakas, payapa na. Dahil ang pinakamatinding halimaw ay hindi yung nasa gubat kundi yung takot sa puso, at ang pinakamatapang na bayani ay yung marunong magmahal sa kabila ng lahat.